In this video, I'm gonna walk you through the absolute basics of hiring compliance ngayong 2026. Hey, ako si Erin muna sa Startup Wise. Kung naisip mo na, kailangan ko bang background check? Paano ang drug screening? Kailangan ko bang i-check ang IDS? How do staffing agencies handle all of this? Then you're in the right place. Ipapaliwanag ko ang compliance sa simpleng paraan. Walang legal jargon, puro malinaw na examples lang. Manood hanggang dulo para sa dalawang tools na makakatulong sa mga startup at negosyo, Harbor Compliance at LegalZoom. Ano ang hiring compliance? Ang hiring compliance ay ang pagsunod sa mga batas ng gobyerno sa pag-hire. Kung hindi mo ito susundin, maaari kang magmulta, makasuhan o pasara ang iyong negosyo. Ang compliance ay para masigurong legal ang pag-hire mo, tama ang pasahod, pantay ang treatment sa lahat, at protected ang kumpanya kapag may naging problema. Yan ang compliance. Unang hakbang, mga ID at I-9 forms. Unang bahagi ng compliance ang pag-check ng mga ID. Tuwing magha-hire ta, kailangan mong tiyakin legal silang makakapagtrabaho rito. Diyan pumapasok ang I-9 form. Ipapakita ng empleyado ang kanilang ID tulad ng driver's license o passport o A-form o kaya Social Security Card o C-form. Bilang employer, i-verify kung totoo ang dokumento at i-keep ito sa file. May malaking multa ang pag-skip nito. Ikalawang step ay background checks na kailangan sa maraming trabaho. Example, kung mag-hire ka ng hahandle ng pera, i-check kung may history sila ng fraud. Kung driver ang kukunin mo, i-check ang driving record nila. Kung para sa healthcare or schools, madalas required ang background checks para sa safety. Proteksyon ang background checks sa negosyo, kliyente at reputasyon. Pero bawal ito nang walang permission ng applicant. Laging kumuha ng written consent. Step 3. Drug screening. Para sa ilang trabaho, lalo na sa field operations o safety-sensitive roles, may drug screening. Kung may pumasok na under the influence, delikado yan. Kaya helpful ang drug screening para safe ang workplace at maiwasan ang liability issues. Sa ilang states, required pa ito sa ilang industries. Step 4. Staffing agency compliance. Staffing agencies deal with compliance on a completely different level. Hindi lang sila nag-hire ng isa, nag-a-assign sila ng hundreds or thousands of people sa clients. Kaya iba-iba ang kailangan ng bawat clients. Maaring gusto ng isa ay criminal background check o kaya ay employment history verification. Kapag nagkamali ang agency sa compliance, kahit isang beses lang, pwedeng maapektuhan ang buong kontrata. Kaya gumagamit sila ng Harbor Compliance o LegalZoom para makasiguro. Step 5. Remote Hiring Compliance. Kapag nagkamali ang agency sa compliance, kahit one time lang, pwedeng maapektuhan ang buong kontrata. Kaya gumagamit sila ng Harbor Compliance o LegalZoom para sigurado. Step 5. Remote Hiring Compliance. Dito, makakatulong ang Harbor Compliance dahil tinutulungan nila ang businesses to get updated sa filing sa bawat state. Para silang katuwang na nag-aasikaso ng papeles at deadline para sa'yo at nagmo-monitor ng mga kailangan sa compliance. Sila ang nag-aayos ng state filings at nagre-remind ng deadlines. $199 ito kada state taon-taon. Kung nasa multiple states ka, may 40% discount sa multi-year commitment. Kung nag-hire ka sa 3 states, nasa $600 kada taon ang gastos mo o mas mababa pa if may discount. Mas mura iyon kaysa sa multa o gasto sa abogado. Check them at startupwise.com/harborcompliance. LegalZoom. Tumutulong ang LegalZoom sa legal compliance. Hindi sila abogado mo, pero tutulungan kanila sa pag-register ng LLC, paggawa ng employee agreements, contracts, at compliance documents. Imbes na magbayad ng $300 kada oras sa abogado, fixed fee lang ang babayaran mo sa LegalZoom para sa documents na need mo. Mas mabilis, mura, at fit para sa startups at small businesses. Kung gusto mong tingnan, nasa startupwise.com/LegalZoom ang link. Bakit mahalaga ito sa founders? Kasi damage sa negosyo ang non-compliance. Pwedeng may ma-hire ng hindi legal at hindi mo alam. Pwede kang ma-miss ang background check at magka-problema. Pwede ka ring hindi makapag-register sa isang state at ma-fine ng libo-libong dollar. Compliance protects your business. Maayos na hiring process builds trust with investors at partners. Unang example, startup na may remote staff sa California na kumuha ng developer sa Texas at marketer sa Florida. Kailangan nilang sundin ang batas ng Texas at Florida. Harbor compliance ang bahala sa papeles para makafocus ang founder. Tulad ng staffing agency na nagpapadala ng tao sa mga warehouse.
One client will require drug screens. Another one requires a criminal background check. May isa namang gusto lang ng employment verification. LegalZoom para sa contracts, Harbor Compliance para sa filings. Example 3. Isang restaurant owner. Nag-e-expand sa ibang state pero hindi nakapag-register. Na-fine sila ng $1,500. Kung gumamit sila ng Harbor Compliance sa $199, naiwasan sana iyon. Pro tip, laging i-check ang IDs. Second, magpa-background check. Third, alamin ang batas. Ika-4, gumamit ng compliance tools. Huwag saluhin lahat by yourself. Fifth, maging updated sa batas. Ito ang Hiring Compliance Basics sa 2025. Para ito sa pagsunod at proteksyon ng iyong negosyo at mga empleyado. Para rin ito sa makaiwas sa multa o lawsuits. Para mas easy ang compliance, mag-Harbor Compliance sa filings at LegalZoom para sa mga kontrata at dokumento. Ilalagay ko ang links below, startupwise.com/harborcompliance at startupwise.com/legalzoom. Again, Erin from Startupwise. Maraming salamat ulit sa panunood at magkikita tayo sa susunod.